Maligayang araw mga bata! Nariritong muli si Teacher Sheena para sa bagong aralin natin sa Filipino 2, Week 5, Module 4, Quarter 4. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng pamagat sa binasang teksto, talata at kwento. Tandaan mo, ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ito rin ay nagbibigay ng mensahe o damdamin ng sino man sa paraang pasulat o nakalimbag. Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng bahagi ng buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. At ang maikling kwento ay kathang pampanitikan na nagsasalisay ng pang-araw-araw na buhay na may isa o ilang tauhan, may isang pangyayari at may isang kakintalan. Alamin natin ang mga alituntunin sa pagbibigay ng pamagat. Sa pagbibigay ng pamagat, mainam na ito ay maikli at makatawag pansin upang maging kawili-wili sa mga mambabasa. Dapat rin alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Gumamit ng malaking letra sa mahahalagang salita sa pamagat ng talata o kuwento. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din sa malaking letra. Samahan mo kong basahin ang maikling kwento. Nagdiwang ng kaarawan si Betty. Dumalo ang kaniyang dalawang kaibigan na sina Mary at Anna. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan sa paglalaro ng parlor games. Habang naglalaro, nakita ni Mary ang masarap na cake at spaghetti na nakalapag sa mesa at agad na niyaya ang dalawa para kumain. Nang matapos sila sa pagkain, niyaya ni Betty ang dalawang kaibigan upang magbukas ng mga regalo. Napansin ni Betty na nawawala ang isa sa kaniyang mga regalo. Hinalughog ng tatlo ang kusina, sala at tatlong kwarto para hanapin ito. Nakita ni Betty ang nilalaro ni Kimmy, ang kaniyang alagang pusa. Ang isang di kalakihang kahon sa ilalim ng kama niya. Lubos ang galak ni Betty nang makita ang nilalarong kahon ng kaniyang alaga. Ito ay ang hinahanap niyang nawawalang regalo. Sagutin natin ang mga tanong base sa binasa nating kuwento. Una, sino ang may kaarawan? A. Betty. B. Anna. C. Mickey. Magaling! Letrang A. Si Betty. Ikalawa, piliin ang letra na maaaring pamagat ng maikling kwento. A. Kaarawan. B. Ang nawawalang regalo. C. Regalo ni Betty. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Sa pagkakataong ito, basahin natin ang maikling kwento tungkol sa ating pambansang bayani. Pagkatapos nito, ibigay ang posible o angkop na pamagat sa binasa nating ito. Ipinanganak si Jose P. Rizal noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kaniyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonzo.
Ang kaniyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa kaniyang tahanan. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelor sa agham sa Ateneo de Manila na may mataas na karangalan. Ang No Limitangere at El Filibusterismo ang kaniyang dalawang nobela na naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga praile sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Dahil dito ay pinaratangan siya ng sedisyon ng mga Espanyol. Nakulong siya sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan. Isinulat din niya ang Mi Ultimo Adios o ang Huling Paalam. Si Jose P. Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta noong Disyembre 30, 1896. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kaalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!